I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that. Good day, sir. We are the Group 5 and we are going to be reporting all about hazard markers. Let's define first what is hazard markers. So hazard markers are used to emphasize to the approaching driver a marked change in the direction of travel and the presence of an obstruction. So, ito ay ang mga hudyat sa motorista na may pagbabago sa susunod na direksyon o merging sa trapiko o kung mayroong nakaharang sa daan. Like for example, if pupunta tayo ng mga province, meron tayong makikita kadalasan na mga signs na color black and yellow o mas kilalang hazard markers. At halimbawa na lamang ito ay ang mga signs na tinuturo sa atin kung paliko ang susunod na daan, pababa ng bundok, para alam natin ang susunod na direksyon. So we have 4 types of hazard markers. First is one-way hazard markers, two-way hazard markers, with marker, and obstruction markers. Hello sir, good morning. My name is Tan Frank Anthony Hoy and the topic is one-way hazard markers. One-way hazard markers indicates to the approaching driver the only direction allowed at the end of the road. Kumbaga sarhin sa niya nga gimpapahiwatig ako sa nga tiabot nga driver na ang direksyon na susundan pagadto katapusan ng kalsada. Ito ang tawag dito ay chevron signs. Ang chevron signs ay isang klase ng hazard markers kasi ito yung nag-emphasize na ang drivers daw ay approaching sa marked change ng directions ng travel and pwedeng merong presence of obstructions. So, itong chevron signs, ito yung nagiging usual guide ng mga drivers yung sa horizontal alignment changes, yung pagbabago. For example, ito yung sa mga kurbadang kalsada. Sometimes ito ay merong supplementary advance warning signs na kasama. Itong chevron signs, unlike sa ibang mga signages, merong borders na nilalagay. Ito hindi nilalagyan ng borders to emphasize yung shape ng pinakang arrows. And yung point of arrows ng chevron, yun yung nagiging indicator siya ng direction of travel natin. And it should be visible for at least 150 meters para makapag-provide tayo ng enough time para dun sa reactions ng drivers. Maupay nga adlaw sir. Ako ngayon po yung Jeffrey Morris. Yan. Ang akong topic po is two-way hazard markers. So, two-way hazard markers, it warns the driver ahead that the road ahead is about to change direction. So, ang two-way hazard markers po is, kumbaga, binabalaan po niya ang atong mga driver nga ang aragyan po unahan is magbabago or mag-iibahan direction. Ngayon, ang two-way hazard markers po is isa po niya nga marker o palatandaan sa aton kalsada nga nagpapaywatig ang panganib o disgrasya o hazard sa aton mga driver. So pag nakita po nga sign ng sugod ini is maaram na po irahimoon nga maghinay. For example po sir is nagdadrive po kamo gabi or madaling araw. So masirom. So pag once na makakita po kamo ini nga sign, so aniyoy mo on po sir is magmi-minor kay possible po nga mabunggo po ito ninyo nga dito nga part. Ngayon asya lang po ito. Thank you.
morning, sir. My name is Mikey Sirpol, BS Curring 3A. So, my topic of Group 5 is with marker. With marker, it warns driver about narrowing with clearance. So, ini nga with marker, sir, aday niya but nga ang kalsada nga may linya era dapat nga diri kumadiha kaloy yung linya. So, iniya sir, may dainera kada usa nga marker nga era linyada. So, bagan one way nga diri ka dapat kumadiha kaloyo. Nga asya ni sir sinisiring nga may clearance kita. Nga diri na kita dapat lumaw sini nga linya. That's all, thank you. About the physical hazards and helps to avoid those hazards. These are single chevron showing the direction of traffic towards right. This shows towards left. This is double chevron towards left. These are multiple chevron showing the direction of traffic towards right. This multiple chevron shows direction towards left. These are hazard marker plates which tells us about the diversion. This is T-junction chevron which warns us about the ending of lane and gives direction for the diversion. Hi there, Rick. Welcome back. The signs that warn you of hazards and obstructions on the roadway are rectangular in shape. They have black hash marks on a yellow background, and they are probably the most prolific signs on our roadways. This sign tells you to pass on the right. This sign tells you to pass on the left, and the one with the chevron tells you to pass on the left or the right. These signs are on the end of bridge abutments, traffic islands, signs, concrete barriers, anything that you could potentially run into on our roadways. These signs tell you on which side to pass. As well, if you don't know which side of the hash mark to pass on, think of somebody pouring a kettle of water onto the hash mark, and the side that the water runs off on is the side on which you pass. Warning signs warn you of hazards and obstructions and fixed objects on our roadways that you could potentially run into. They're prolific. They're almost everywhere. You will now see them everywhere. The other sign that the instructor at Fanshawe College in 1997 considered hazard or obstruction signs were construction signs. On the left is a width marker, and on the right side is the two-way hazard marker. Width marker can also be called as an obstruction marker kasi yung width marker isa siyang sign na kung may inaayos sa kaliwang bahagi ng kalsada ay sa kanang bahagi ka pwede dumaan, at kung may inaayos naman sa kanang bahagi ay sa kaliwang daanan ka pwedeng dumaan. Ito ay kadalasan nakikita sa mga bridge or sa mga may inaayos na mga kalsada. Madali itong mapansin kung ito ay nakalagay sa madaling makita na mga lugar sa gilid ng isang kalsada. Not like this picture on the right side na nakalagay na siya sa malayo na siya sa road or sa highway, so hindi na siya madaling makita ng mga driver. So kailangan ang mga hazard markers ay nakalagay sa visible area at may tamang distansya at sukat para makita ng mga driver. Like for example, this picture ay pinapakita dito na
mali yung signage na ginamit niya, which is left. So, dapat yung right with marker yung dapat na ilagay. At masyado siyang malayo sa kalsada. So, hindi maayos at hindi madaling makita yung ganyan na signage. So, another example is yung ganitong hazard marker. So, hindi siya madaling makita, no? So, kailangan yung mga hazard marker natin reflectable sa mga ilaw ng mga sasakyan natin para mas visible siya at madali siyang makita upang makaiwas sa kahit na anumang disgrasya. Kailangan kahit malayo pa lang yung vehicle ay madali nang makita kagaya ng ganito nasa picture. Visible na siya kahit malayo pa siya. Next naman, ito ay ang two-way hazard marker. So, ito ay kahit sa ang way ka dumaan, basta may ganyan, it's either sa left or right, pwede kang dumaan. Safe na dumaan. Kagaya ng nasa picture na ito ay nasa center siya, nasa island kung saan merong dalawang daanan at madali siyang makita. Halimbawa din nito ng mga hazard marker na nilalagay is yung para ma-separate yung mga klase ng vehicle na pwedeng dumaan. Like for example, dito sa gilid ay pwedeng sa bus lane or kahit na anong vehicle na pwedeng dumaan dyan. At dito naman is yung main highway. O, halimbawa nito, dito ay yung service road at dito yung may carriageway.